brain condition that causes recurring seizures. So sa epilepsy o mas kilala bilang seizure disorder ay isang kondisyon sa utak na nagdudulot ng paulit-ulit na pangingisay o seizure. Maraming uri ng epilepsy at sa ilang tao naman ay nalalaman ang dahilan nito, pero sa iba naman ay hindi. Karaniwan nito at tinatayang nasa 1.2% ng mga tao sa Estados Unidos ang may epilepsy, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention. Ang mga sintomas ng seizure ay maaaring magkakaiba. Ang ilan ay nawawalan ng malay o hindi nagiging aware, habang ang iba naman ay hindi. Maaaring tulala lang ang isang tao ng ilang segundo o kaya bigla na lang tumiklop o pumipilipit ang mga kamay at paa. Ang mga kilos na ito ay tinatawag na convulsions. Hindi porket nagkaroon ka ng isang seizure, ibig sabihin ay may epilepsy ka na. Kailangan ng hindi bababa sa 2 unprovoked seizures o yung mga walang malinaw na dahilan na nangyayari ng may 24 hours ang pagitan para matawag itong epilepsy. Maaari ding makontrol ang epilepsy sa pamamagitan ng gamot o operasyon sa ilang tao. May mga taong kailangan ng panghabang buhay na paggagamot, habang sa iba nawawala na ang mga seizure. Ang ilang bata na may epilepsy ay maaaring mawala ang kondisyon habang sila'y tumatanda. Seizure symptoms can vary widely. Some people may lose awareness during a seizure while others don't. So dito naman sa sintomas ng seizure ay nag-iiba depende sa uri nito. Dahil ang epilepsy ay dulot ng abnormal sa utak. Ang mga seizure ay maaaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng utak. Ilan sa mga sintomas na lang nito ay panandali ang pagkakalito o hindi agad maintindihan ang mga nangyayari, titig na parang nawawala sa sarili, paninigas ng mga kalamnan, hindi makontrol na paggalaw o pangingisay ng mga braso at binti, nawawalan ng malay o hindi nagiging aware sa paligid, maaring makaramdam ng takot, kaba o parang deja vu, kung saan parang naranasan na ang isang sitwasyon na dati. Ang mga sintomas na ito ay iba-iba depende sa tao at sa klase ng seizure na nararanasan nila. So sa symptoms, seizure symptoms vary depending on the type of seizure because epilepsy caused by certain activity in the brain. Seizures can affect any brain process. Ang mga sintomas ng seizure ay maaaring mag-iba depende sa uri nito. Dahil ang epilepsy ay nagmumula sa abnormal na aktibidad sa utak. Ang ilang sintomas nito ay panandali ang pagkalito, tumatagal ng pagtitig, paninigas ng mga kalamnan, di mapigilang panginginig ng mga braso at binti, pagkawala ng malay, pakiramdam ng takot o deja vu. So sa warning signs of seizures, some people with focal seizures have warning signs in the moments before a seizure begins. So dito, ang mga taong may focal seizure ay minsan nakakaramdam ng babala bago magsimula ang seizure. Maaring makaramdam ng kakaibang sensasyon sa tiyan, takot, deja vu, kakaibang amoy o makita ng kumikislap na liwanag o mga kulay. Ang seizure ay nahati sa 2 uri, ang focal at ang generalized. Tonic seizures, paninigas ng mga kalamnan kadalasan sa likod, braso at binti, na maaring magdulot ng pagkatumba. Next is atonic seizures. Biglaang pagkawala ng kontrol sa mga kalamnan, madalas nagreresulta sa biglaang pagkahulog. Next is clonic seizure. Paulit-ulit na pangingisay ng mga kalamnan, kadalasan sa leeg, mukha at braso. Myoclonic seizure. Biglaan at mabilis na pagtiklop o paggalaw ng katawan, braso o binti. Tonic-clonic seizure. Ang pinakamatindi, nagdudulot ng biglang pagkawalan ng malay, paninigas at pangingisay ng buong katawan.
minsan kasama ang pagkawala ng kontrol sa pantog o pagkakagat ng dila. So sa causes, epilepsy has no identifiable causes in about half the people with the condition. So ang epilepsy ay sakit kung saan ang utak ay nagkakaroon ng abnormal na electrical activity at hindi laging malinaw ang sanhi nito sa ilang tao. Sa ilang mga tao, ito ang dahilan sa mga salik tulad ng sa genetics. May mga uri ng epilepsy na namamana sa pamilya pero hindi lahat. May mga genes na nagpapataas ng tsansa na pagkakaroon ng epilepsy, pero maaari ding hindi ito mamana sa magulang. Head trauma. Ang malubhang pinsala sa ulo, tulad ng aksidente sa sasakyan, ay maaaring magdulot ng epilepsy. Factors in the brain. Mga bukol o abnormal na pagbuo ng mga ugat sa utak. Sa mga matatanda, ang stroke ay isang pangunahing sanhi. Infections. Mga sakit tulad ng meningitis, HIV, at viral encephalitis. Injury before birth. Ang mga sanggol ay maaaring magkaroon ng pinsala sa utak dahil sa impeksyon, malnutrition, o kakulangan ng oxygen habang nasa sinapupunan. Developmental conditions. Mas mataas ang tsansa ng epilepsy sa mga may autism o ADHD at maaaring may kinalaman ito sa genes. Seizure triggers. Ang mga bagay sa paligid ay maaaring magpalitaw ng seizure sa mga taong may epilepsy. Pero hindi ito ang mismong sanhi ng sakit. Iba-iba ang mga trigger para sa bawat tao. And ang mga nagpapatrigger sa mga ito ay ang alcohol, flashlights, skipping of doses, anti-seizure medicines, or taking more than prescribed, lack of sleep, hormone changes during the menstrual cycle, stress, dehydration, skip meals, and illness.